Welcome sa part 1 ng ating weekend charting. At again, ang ating poll is nasa ating Facebook yan. So if you want to join our poll, click nyo lang yung description sa baba at mag-join kayo sa ating Facebook para makita nyo ang ating poll every charting natin. Ayan, ang ating mga stock request at ito na ang summary. Kumuha tayo ng top 12. Okay, if you want to join our pre-Discord, meron din dyan. Punta lang kayo sa featured. Ayan, nasa featured. Ayan o. Featured and click nyo tong link na to. Ayan, meron din tayong pre-ebook. Ayan. At mga testimonials ng student natin. At kung gusto nyo naman sumali sa ating Discord ng YouTube subscriber, join kayo sa punta kayo sa YouTube and then sa may subscribe, mayroon dong join sa ilalim. Ayan, click nyo yun. At magre-redirect na kayo sa ating Facebook group. Okay. So, unahin na natin ang ating mga stock request. Una is Globe. Kumusta ba si Globe? Parang walang nagbago sa narrative ni Globe. Still same pa rin yung narrative niya, no? Na-delay na masyado ang kanyang mint at malaki naman ang kita ng mint increasing, pero yung kanyang earnings ng Q1 is yung mismong galing sa mismong Globe ang mahina. Okay, that's why may 2% siyang earnings, pero yung 2% na yun is below consensus, which is 6% ang consensus. Binigyan niya lang is 2. O yun, sinell down. Plus yun nga, no, next year pa daw ang mint, so baka sabi nga natin ang support niyan is 1.7, you know. So malamang dyan yan mag-hold sa 1.7. May dividends ex-date niya kahapon or no 23. Baka naman mag-bounce to, pero ang new range nito will be this one. Yeah. So, ingat muna kay Globe. Pero pwedeng sumalo sa 1.7. Wala ka namang in-expect na catalyst dito. Next year play pa to, no? Kung ituloy nila yung mint, syempre, nagpalit ng management, di palit ng priorities. Yun ang nangyari. Okay. Pero oversold na to. Malamang may bounce yan sa Monday. Kaso ito lang bounce nyo. 3%. Pag lalaruin mo naman yung range niya, pwede na 5%. Less commission na yun. Ayun, no? Ang daming lumayas. Oh. Ganun talaga kapag nawala yung catalyst. Yun. Dito ka dapat nag-cut. Kung hindi ka nakapag-cut dyan, dito ka ulit nag-cut sa retest. Okay. Dividends medyo maliit, pero pag inipon mo yan by quarter, total yan is 5% din. So, still a good stock. Fair value is to 5. Laki pa rin ang upside. 48% pa din. Yun lang. Need catalyst to move higher ulit. Mga 2-4. So, yeah. Antay-antay ulit kay Globe. Next is Monde. Monde. Again, Monde is, you know, napakabait to. Sumusunod lang sa guhit. At ngayon ay nasa support na siya. Okay. Medyo malalim, no? Hanggang 650. Ang story kasi nito, sa akin lang story kasi nito, isang taas ng consensus, 26%. Pero ang earnings niya Q1 is negative 21. Yun yung nag-disappoint dito. That's why yung fair value niya from 13 naging, ang consensus niya na lang ngayon is 11. Pero ang fair value niya sa current price is mataas pa rin, 64% upside pa rin.
3 buy, isang hold. Antayin natin ang Q2 kung may pagbabago. Doon malalaman yun. Okay. Yun lang. Ano man sabi natin dito. Pero range trade, yun, hanggang 660. May volume, no? Sino? Foreign selling. Tingnan natin, no? Pag nag-hold yan dito, pwede yan. 660. Pag hindi nag-hold, di hindi. Pero wala siyang magandang catalyst para mag-bounce ka agad. Technical bounce pwede. Hindi pa nag-oversold. Konti pa. Uptrend pa, hindi na. Sideways talaga. Okay, yun lang, Monde. AC parang medyo down din ng earnings, no? Parang may kumain kasi conglomerates. Tingnan natin, no? Q1 is 2.3. Target is 4%. So, pero hindi ganun kalayo unlike Monde na 26% target to -21. Ito, down lang ng ilang percent. Ibig sabihin may other quarter pa para ma-recover. So, kayang-kaya, ibig sabihin. No? So, same play. Tagalin natin yan. Kung mahilig ka mag-range trade, nag-swing low na. Ito talaga yung level na bilihan. No? 550 at saka yung dalawang guhit na yan. And sumausaw ng hanggang 545. So, okay din, no? And ngayon is nagbabounce na at gusto mag-breakout. Let's see kung breakout na actually, pero tingnan natin kung lalampasan itong mga MAs na to. Pag nag-rotate yan or nagtuloy sa kanyang pivot, kung nabili mo sa 550, not bad, 10% gain, di ba? Swing lang. Range lang. Okay. AC, again, earnings is down ng konti, pero all buys naman, 50% upside from the target ng 857, 2% yield. Okay na rin for a range trade. Okay. So, next is Bloom. Actually, si Bloom is nagpakita ng strong move. Okay? Kasi kung tutuusin, dahil na-remove sa MSCI, dapat bumagsak na yan na-announce na yung removal sa MSCI, pero hindi pa rin bumabagsak. Plus, ang dami niyang foreign selling na before pa. I think they are anticipating na talagang mariremove to, kaya nagbenta na sila dito. Ayan, nagbenta na dyan. Mula dyan. Kaya ngayon sa announcement, halos wala nang movement. Ayun, halos naubos na. Pero antayin natin sa researching gagawin ng computation for dito sa mga inclusion. So let's see at let's wait kung ilan pa yung talagang lalabas. Pero I think konting-konti na lang yun kasi halos dami ng dito, na benta dito. Okay, so yun lang for Bloom. Tingnan natin kung sa last day na lang. Kung ako magpe-play sa last day para wala nang problem. Okay. So, next is Bloom pala. FA. Bloom, -59 ang target. Pero Q1 niya is positive. Yun ang bumuhat. Laki ng bakit ng expectation, puro negative pa ang ratios. Paglabas ng earnings, biglang up 25%. PE, 13 times. So, recover, Biglang recover to. Okay, let's Bloom. So, accumulate ang rating, bye-bye. 3 buy. Yun, so after ng Bloom, ang next natin is MBT. Okay, silipin nga natin si MBT. Chart-wise, hindi siya nag-hold doon, Pero
dapat yun ang support niya. Kaya nga lang ito nabasag 'to dahil sa announcement nga ni President 'no. Pero kita niyo naman binura niya yung red candle, oh, pakabuhos ng red kinabukasan binalik niya sa green. Ta's almost same yung size. Ibig sabihin, yung panic dito is na-remove yun at binalik sa dating range. So, we think na it will continue lang yung kanyang range niya. Itutuloy niya lang yung range na yan. Yan. So, mukhang yan ang movement niya. No? So, mako-confirm natin yan sa Monday kung mag-hold tong 75 na yan. So, ito yung range niya. 75 to, guhitan natin. Yun. So, yun yung range. 75 to, mataas masyado to. Yan muna. 80. Okay. Okay naman yung correction niya. Sakto lang yung correction. So, yun. Mako-confirm natin by Monday. Pag Monday, nag-green and tuloy. So, yun na yun. No? Support na yung 75. Earnings, meron na ba? 2.6. Flattish na. Target sa kanya is 6. 2.6 lang. So, medyo weak na yung earnings. Pero all buys pa rin dahil sa 4% divs. Target is 84. Just a 12% upside. Okay. Sinasabing flattish dahil previously ang mga earnings niya is above, no? Ang consensus sa kanya is 6 pero previously ang annual niyan is 14. And then 2023 is 29. 22 is 48. Okay? And 60 ng 2021. So yun yung panahon na sobrang lakas nila. Ngayon, nagpa-flat na sila. So that's why hindi na tayo masyadong fan ng mga banks kasi nga nagpa-flattish na yung earnings, bumabagsak na yung loan growth, yung growth, no? Yung loan ganun pa rin pero yung growth is slowed down na. Okay, so that's MBT. Pero pwede mo i-range yan dyan, 75 to 80. Pag hindi, at nag-red sa Monday, balik yan dito. Sa lumang range, which is 70 to 75. Okay. Last tel. Si tel, medyo chart-wise pangit, no? Hindi niya maintindihan kung ano yung create niya. Dapat yan is cup and handle or head and shoulder. Pero dito sana yan mag-hold. Kaya nga lang, di ba nga, may special announcement ng government. That's why bumutas pa doon. No? Dapat yan kung talagang bullish pa, dapat yan bumalik dito sa 1 to ano bang sakto mga 1 to 46 yan yung level niyan, that may balik yan dyan, tapos dyan mag-consolidate. Pag dyan nag-consolidate, bullish yan, no? At tuloy ang head and shoulder niyan. Ang range niyan is yan 1.3 to 30 hanggang 1.4. Pag bumagsak yan dito scenario B at nag-double bottom sa 1.2, then bearish na yun at ang support na at resistance niya is 1.2 to 1.250. Yan na yung magiging range na bago, which is only 4%. Okay, 1.250. Yan, yun lang. Hindi naman siya binibentahan ng massive selling unlike before ng ganyan sunod-sunod. Ngayon up down. So mukhang accumulation sa level na yan. Nag-aantay lang ng good catalyst, no? Maliit lang din yung growth niya, 3%, pero negative yata, negative 8. Anyway, lahat mo ng telco, no, except Converge, I think. Parang ito lang yung maganda ang earnings. Kaya nag-break out. Okay. Ayun, 17 ang target, binigay is 18. Pero Globe Intel is both down. Ayan, Globe. Tsaka ang baba ng consensus unlike Converge 17. So, yun lang. Difference lang nila is malaki naman yung dividends ni Tel and Globe. Globe is 5%
Pero si TEL is around 8% na at this level. I think hindi lang 5% si Globe, no? Medyo malaki na rin yung binagsak niyan. So, ang dividends niyan is per annum. Kung kikwentahin natin is 125. So, 1, 2, 3, 4. So, 100 pesos ang dividends niya. Kung makuha mo sa current level, sa 100 pesos, 5.72, no? Pero si TEL at that level, current level is 8% yield. So, pasok na to, no, sa mga defensive play. Pwede, TEL. Kasi nga, may 8% yield ka. Para ka nang naka-reach nun. Yun lang, dapat lang is growing, no? 9B. Previously, ganun din naman, 9.9B. Konti lang yung binagsak niya. So, okay lang. Hindi ganun kalaki yung mababawas na dividends. Okay. So, yun lang. Saka malapit na uli ang pasukan. Most likely, lalakas na uli ang mga internet provider dahil syempre may mga kailangan na naman ng mga estudyante ng internet. Okay. So, that's all for TEL. All in all, good for defensive and dividend play still. Target price is 1744, upside ng 42%, and all goods. So yun lang, defensive utilities. Okay, so yun lang for part 1. Mamaya part 2 tayo. Again, if you want to join our Discord server ng YouTube subscriber, just click the join button. You're subscribed. Gusto nyo namang maging part ng TFT server, exclusive yun for PTS members, alumni, and students, no? May ongoing tayong TA pero nag-start ng session ngayon. Anyway, if you want to humabol sa enrollment, then you can still message us para pwede pa naman kasi first and second session pa lang this week. Okay, so kita-kits part 2. Ito naman ang i-chart natin.